inang ito sa Naval, Biliran, kamakailan lang nabulabog. Mula sa butas ng dingding, lumabas ang isang malaking sawa. Hanggang ang mga lalaking ito naglakas loob. Gamit ang takip na gawa sa styrofoam at isang sako, sinubukan nilang hulihin. Pero ang isa, natuklaw. Lalaki sa video, si Philip, kagagaling lang daw niya sa trabaho at nasa bakery, tabi lang ng tindahan kung saan lumabas ang ahas. Agad siyang sumaklolo, pero peligro pala ang naghihintay sa kanya. Akala ko, pagkatanggal ko nung plywood, malalaglag na lang siyang kusa. Hindi siya nalaglag. Kaya ang plano dapat namin, kapag nalaglag siya dun sa styrobox, yung isang kasama ko na may dalang takip ng styrobox, tatakpan dapat kaagad yun. Agad itinakbo sa ospital si Philip. Nagtamo siya ng 4 na pulgadang sugat sa kanyang kamay na kinailangang pahiin. Naisip ko, dakmain na lang. Nadakma ko naman siya, kaso nabitawan ko, nahila ata siya pababa. Nung nasa baba na, akmang datakmain ko na sana, yun, nakagat na ako. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources ng Biliran, ang sawa sa video, bagamat nangangagat, walang kamandag. Actually, yung ahas na yan, hindi naman yan venomous. Ang tendency niyan, dapat may first aid. Iwawasingan mo na yan, wash mo siya ng soap and water, and then dadalhin mo na siya dun sa doktor. Hinala nila Philip, galing ang ahas sa likod ng kainan. Madamo raw kasi doon at may mga puno. Basta pwede siyang bahaya ng Kasi meron din yung mga kahoy-kahoy doon. Kasi yung may-ari ng bahay, meron silang tanim na mangga. Pinutol-putol ata nila yun. Inala ko doon galing. Wala naman po namatay na namin, yung mga alagang hayop namin. Palagay ko, hindi to galing sa amin. Sa kanila galing yan siguro kasi nila may butas eh. Baka doon sa kanal yung galing. Siguro kasi palaging umuulan tapos nalamigan. Tapos siguro nagugutom yun tapos may daga sa kisame nila. Puna naman ng mga tiga-DNR, maling-mali ang ginawang paraan ng panghuhuli sa ahas. Kailangan dyan talagang meron kang animal experts kung papaano siya dadaktin. Pero meantime, kung wala talagang marunong, maghahanap tayo ng stick or net na kung pwede siya doon ipasok. And then saka na lang siya ilalabas. Or kung meron namang damit, tatakpan mo siya para siya na maging immobile kasi pag madilim, nai-immobile siya. Pero kung nakikita niya yung mga tao, may movement, natural, mag-move din siya. Dapat yun sila tumabi na lang, hinayaan na lang. Kasi yung ahas na yun, humahanap siya ng way kung paano siya lalabas. Ang nangyari, hindi siya makalabas dahil ang daming tao. Nung dinala po ako sa ospital, sobrang sakit na nung pag-ano ng ko. Alam ko, hindi na naman ako makakapagtrabaho. May 3 anak pa naman ako. Yung isa, kailangan palaging may iniinom na gatas. Ayun, sising-sisi ako.